Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At eto nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin na malaking gulo to. Nabulabog ang palasyo MNLF, umaksyon na. Yan mga kababayan, at eto pa. Franz Castro resign, tambaluslos na tranta na. Patungkol po riyan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. At dahil nga po riyan, ito isi-share po natin, no? Itong si Tambaluslos mga kababayan ay nataranta na. Sapagkat sa mga nangyayari ngayon sa ating gobyerno, no? Itong nangyayari ngayon kay Vice President Sara Duterte. Itong si Tambaluslos ay parang tinake advantage, no? Itong mga nangyayaring ito at may nilabas mga kababayan na survey na kung saan, palong-palo. Palong-palo po ang ratings ni Speaker Romualdez. 73% at 75%. Mamaya mga kababayan, bigyan po natin ng reaction yan. Nako talaga. Nakikita nyo na po ba yung pattern, no? Matapos nilang birahin si Vice President Sara Duterte. Ngayon, bigla nating makikita, no? Sa isang balita, no? Mga kababayan, na kung saan talagang grabe po ang itinaas ng satisfaction ratings at saka trust ratings ni Tambaluslos. Nataranta na si Tambaluslos, no? Mamaya bigyan po natin ng reaction yan. At ito pa mga kababayan, Franz Castro pinagre-resign na, no? Ni Representative Marcoleta at maging auditor na lang ito ng COA. Nako. Anong masasabi niyo dyan mga kababayan? Mamaya bigyan po natin ng reaction yan. At ito pa mga kababayan, ito po yung sinasabi ko na malaking gulo ito. Sapagkat itong si Ronald Assis Monk Ulamid, yung chairman po ng MNLF dyan sa Davao State mga kababayan, ay umaksyon na. Nagpakita na po ng suporta dito kay Vice President Sara Duterte. Mamaya alamin po natin kung ano yung sinasabi ko. At magugulat kayo mga kababayan kung ano ang pwede nilang gawin para lamang ipagtanggol si Vice President Sara Duterte. Okay? So ito mga kababayan, simulan na po natin dito po kay Speaker Romualdez. Nako, Ito pong survey na ito, galing po ito sa Boses ng Bayan, third quarter survey. Ay, mga kababayan. Yan, 73% ang satisfaction ratings at saka 75% naman po ang trust ratings. Ang problema lang dito, mga karibin natin, kung naniniwala ba kayo? Kung naniniwala ba ang taong bayan sa ratings na ito? Napakalaki, mga kababayan. Nalampasan niya pa yung mga trust ratings at approval ratings, no, ng Pangulo. Sabagay, parehas lang naman sila. Di nalampasan niya pa yung approval at trust satisfaction at trust ratings ng ating Vice President Sara Duterte. Ibang klase ka talaga. Nataranta si Tambaluslos sa mga nangyayari sa ating bansa at sinamantala, no? Sinamantala po ang paglalabas nitong trust ratings na ito sapagkat medyo magulo po ngayon, no, ang nangyayari dito sa Office of the Vice President. Akala niya siguro kapag naglabas sila ng ganitong information ay pupunta na ang simpatya ng taong bayan sa kanila. Well, hindi po, no? Kasi wala namang naniniwala dyan sa mga sorbe-sorbe ninyo, diba? Iba pa rin, no? Iba pa rin po ang talagang nararamdaman, no, ng taong bayan kaysa po diyan sa sinasabi nyong 75 at 35%. Nako naman. Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong masasabi diyan sa trust ratings and satisfaction ratings ni Tambaluslos? I-comment nyo na po. So ito mga kababayan, pangalawa po natin pag-uusapan. Ito po, no? Sabi po ni Representative Rodante Marcoleta to Franz Castro
mag-resign ka as congresswoman tapos mag-auditor ka na lang. Dahil nga po yan sa mga nangyayari dyan sa Kamara, sa hearing nila, no? Na parang sila na rin ang auditor. No? Ayaw nilang maniwala sa inaudit ng COA. Kaya itong si Representative Marcoleta ay nakakame up ng ganitong idea na mag-resign na lang itong si Congresswoman Castro at maging auditor na lang. Ang problema lang mga kababayan kung tatanggapin ba itong si Franz Castro, no? Diyan sa COA. Ito pong sabi ni Congressman Marcoleta mga kababayan. Palagay ko ay dapat mungkahi sa kanya, ay Franz Castro po, na mag-resign na member sa Congress at kung sakaling siya'y tatanggapin sa COA, auditor, ay saka po siya mag-audit. Yun po, tatanggapin ko yun, sabi po ni Congressman Marcoleta. Kung sakasakali siya po ay hire ng COA at nakita nilang pinakamagaling mag-audit, okay na po sa akin yun. Pero wag ka munang maging congresswoman, mag-auditor ka na lang muna para yung gawin natin sa mandato. Tama mga kababayan Dahil sila na po ang auditor, bukod dyan, sila pa ang pulis, sila pa ang NBI, sila na rin ang huwis. Magsi-resign na kayong lahat at mag-apply kayo dito. Baka tanggapin pa kayo. Paano yan? Hindi kayo abogado. Hindi kayo pwedeng maging judge, di ba? Kung yan, sa COA, kung kaya nyo ang trabaho, sa pulis, sa NBI, attorney or commerce, di ba? Paano yan? Hindi kayo mga kwalipikado. Kaya ba dito nyo nalang ginagawa? Siguro ko itong si Castro, pangarap nitong maging auditor, no? Yung iba, pangarap dyan maging pulis, yung iba, pangarap maging judge, yung iba, pangarap maging NBI. Kaya dyan nila ginagawa sa kanilang hearing yung mga pangarap nila. Nayutak. In the expense of our taxes, mga kababayan. No? Yung mga pangarap nila sa buhay. For example, gusto nila maging pulis, gusto nila maging NBI, no? Gusto nila maging judge. Diyan na po nila ginagawa sa mga hearing na yan. Di ba? Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dito sa sinabi po ni Congressman Marcoleta? Tama lang siguro yan, di ba? So ito na nga mga kababayan, ito po yung sinasabi ko, no? Nung tinanggalan po ng security si Vice President Sara Duterte, una na pong naglabas ng statement ang MNLF Davao State Chairman na si Ronald Asis Monk Ulamit. No? Sabi niya po noon, we can provide security to the Vice President if it is necessary. No? Yan po yung sabi niya noon. Dahil ngayon sa mga nangyayari po sa ating bansa, especially no, dito sa Office of Vice President, dito po sa panggigipit sa mga Duterte, may may bago po siyang pahayag, no? Ito mga kababayan, pakinggan po natin at bigyan natin ng reaksyon to. Ang title po nito, kapapasok lang nagbanta na leader ng MNLF, ready na para ipagtanggol si Vice President Sara. 100,000 members ready na. Ito mga kababayan, ito ang mabubulabog talaga ang palasyo at kongreso dito sa aksyon ng MNLF mga kababayan to support Vice President Sara Duterte. Pakinggan po natin at bigyan natin ng reaction to. Ito na po. Nandito ang MNLF. Ipatawag lang kami ni Vice President and we are ready. The MNLF is always ready. Dapat hindi nila ginawa kay Vice President Inday yan. Very obvious talaga na sana sa panawagan niya, pamilya niya, mother, mga anak, nandito ang MNLF. Ipatawag lang kami ni Vice President and we are ready. The MNLF is always ready. General Marbel, nawala na yung kuwan niya Nawala na yung trust ng taong bayan sa kanya sa nangyari ngayon.
very obvious ang ginawa na magtanggal ng security para the Vice President will be open to any accident, incident, whatever, vulnerable yan. So, parang ipamukha sa buong mundo na yan, nag-iisa na lang siya, etc. Parang matanggalan ng pwersa, talagang vulnerable siya. So it is a violation yan. Pagdating po sa usaping seguridad, ang pangalawang pangulo po ba ay nakikita ninyo, ma-assess nyo ba na walang banta laban sa kanya? Very obvious. Sa tingin ko lang sa lahat ng nakikinig, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Very obvious ang ginawa na magtanggal ng security para the Vice President will be open to any accident, incident, whatever, vulnerable yan. So, parang ipamukha sa buong mundo na yan, nag-iisa na lang siya, etc. Parang matanggalan ng pwersa, talagang vulnerable siya. So it is a violation yan. Gaano namang kahalaga na yung mananatili sa kanya na security ay meron siyang trust and confidence? Kasi napansin niya, yung pawang mga tinanggal sa kanya, yung matatagal na rin sa kanya, galing sa Mindanao, yun pa yung mga nilipat dito, tapos yung mga meron namang ibinigay doon, na yung mga natitira, pero hindi siya yung pumili. Gaano kahalaga na meron kang trust and confidence sa yung nakapaligid sa'yo? Number one, pinakamahalaga talaga na yung security mo, trusted mo talaga yan. Mahirap maglagay. So yan mga kababayan, isa pa po yung security, no? May nag-comment po kasi sa, 'di ba, dito sa mga nangyari doon sa close ng van, 'di ba? Namuntik nang maipit itong si Vice President Sara Duterte. Sinasabi po ng ating mga kababayan, no, may nag-comment po, ang sabi niya, nasaan po yung security ni Vice President Sara Duterte at hinahayaan lang nila na ganun yung gawin ng pulis, no? Yung pulis na tinanawag na bakla, no, ni Vice President Sara Duterte. Nasaan po yung security? Eto, napapaisip tuloy tayo mga kababayan, if, no, saan ang loyalty ng mga security ni Vice President Sara Duterte? Kasi po, no, yung mga security ni Vice President Sara Duterte ay galing din po sa mga security or doon sa PSG, no? Presidential Security Group. Parang binigyan lang si Vice President Sara Duterte. Ngayon, this personnels, mga kababayan, we don't know if they are loyal to Vice President Sara Duterte or loyal po sila doon sa kanilang origin, di ba? Kasi doon po sila galing sa presidential security. So yan mga kababayan, ang tanong ng ating mga kababayan kung nasaan ang security ni Vice President Sara Duterte at mapagkakatiwalaan pa ba ito? Loyal ba ito sa kanya? Di ba? Kasi wala naman tayong nakitang security doon, di ba? Ano sa palagay nyo? Dapat lang siguro na eto, nag-o-offer na po yung MNLF. Sabihin lang ni Vice President Sara Duterte at siya na mismo. Ang chairman na mismo nila ang magdi-deploy. Nako po. Ng security na wala kang tiwala. So, hindi ka mapalagay talaga dyan. So, deliberate yan na gano'n ang ginawa para ma-demoralize ang ating Vice President, the second highest office of the land. Dapat hindi nila ginawa kay Vice President Inday yan. So yan mga kababayan, narinig nyo po, second highest official of the land. Pero itong hinayutak na sergeant at arms ng Kamara,
Anong sinabi niya? Abusado daw si Vice President Sara Duterte. Sino ka? Sino ba yun? Leopoldo? Leopoldo Taas, no? Yung Sergeant at Arms dyan sa Kamara. Sinabihan na abusado si Vice President Sara Duterte dahil hindi sinusunod yung protocol na bawal nang bumisita. Mga kababayan, second highest official of the land, no? Tapos gaganon nila ng isang Sergeant at Arms dyan sa Kamara. Grabe, no? Grabe po itong kanilang panggigipit kay Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Very obvious talaga. Opo, at si Senador Ronald Bato de la Rosa nag-post po na kumbaga nanawagan sa lahat ng mga nasa o galing ba sa security sector o marunong ng armed combat na willing, no, bayanihan para sa pagbibigay ng seguridad dito kay Vice President Inday Sara. Sinigundahan naman ito ni Senador Robin Hood Padilla at ni Senador Bongo, at nakita ko rin po sa post ninyo na handa rin kayo na magbigay ng seguridad po sa pangalawang Pangulo. Yes, it is incumbent for us, obligasyon namin. Hindi namin pwede mabayaran ang pag-secure ng mga Duterte sa amir namin, ng aming founding leader, Professor Normis Suarez, na nandito sa Davao. Malaki ang utang na loob namin sa kanilang pamilya. So, hindi kami pwede magpabaya. Kung kailangan nila kami, nandito kami, physically, kasama na mga prayers namin, na sana sa panawagan niya, pamilya niya, mother, mga anak, nandito ang MNLF. Ipatawag lang kami ni Vice President and we are ready. The MNLF is always ready for this one. Anytime. Opo. Ready kami. Ito ang answer namin sa panawagan ng mga mahal natin ng mga senador, sila Senator Bongo, Senator Bato, at saka si Senator Robin. Here we are, the MNLF. We are ready. Opo. And ano naman po yung masasabi ninyo na ikinukumpara ng si VP Sara kay dating Vice Presidente Leni Robredo? Meron bang pagkakahalintulad kung i-assess mo kung pagdating sa seguridad, saan ba ang mas nangangailangan ng seguridad dahil sa kanilang mga stand? Alam naman natin, vocal si Pangalawang Pangulo Inday Sara Duterte sa paglaban dito sa CPP, NPA, NDF mula pa noong ito ay alkalde at hanggang sa kasalukuyan. Unlike dito naman kay VP Leni, di ko lang alam kung sino po yung talagang meron siyang mga matinding mga pronouncement po. Very dangerous kasi kaya nga nasabi ko vulnerable ang ating mahal na Vice President. Kasi very loud, very vocal ang ating Vice President against the CPP, NPA, mga kapatid natin dyan sa kabila. Itong NTF-ELCAC na issue, strong ang support ng ating mahal na Vice President. Kaya siguro deliberate na tinanggalan ng security para ayan na, ambusin nyo na yan. So, kasi threat siya, hindi politically, threat talaga siya. As sabi according to the Vice President, obvious naman, wala namang iba, designated survivor yan. Whether we like it or not, she will be the next president. So yan mga kababayan, palakpakan po natin ng talagang mainit na pagpalakpak, masigabong palakpakan po dito sa chairman, no, ng MNLF na si Ronald Ulamit, mga kababayan. Thank you very much, sir, sa inyong pagsuporta dito po kay Vice President Sara Duterte. Lalo na ngayon sa mga pagkakataong ito, mga karibin natin na talagang kailangan po, no? There is really a need for security
Kasi hindi na talaga mapagkatiwalaan yung mga security ni Vice President eh. No? Gaya nga po ng sabi ko, kasi doon po sila nag-origin sa Presidential Security Group. No? Hindi talaga galing dito kay Vice President Sara Duterte. Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? I-comment lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.